parang dun lahat ibinalik sa akin yung nagkaroon ako ng awareness kung ano yung purpose ko talaga in life. And that is to bring joy, bliss, and serenity to my clients through relaxing gardens. Hindi basta garden lang. Welcome to another episode of AD&D Talks. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang importanteng parte ng bahay nyo, which is landscaping. So, pag landscaping na may mga plantito, may mga plantita kayong kakilala, pag-uusapan natin is halaman. So, meron akong special guest just for today, si Miss Lai Mojico of Sardos Garden Corporation. Welcome, Miss Lai, sa program. Hello everyone! Thank you po for inviting me here. It's my honor to be here today. Wow, nice to meet you, ma'am. And also, magtatanong lang ako, bakit po ba landscaping ang pinasok nyong negosyo? Actually, hindi naman siya by choice. Kasi dati, employee. Tapos, every 15th and 30th lang ako nagkakapera. Pero my husband now, my then boyfriend, meron na siyang maliit na garden. Tapos, everyday siya may benta. Malakas naman yung benta niya. And then, nasa bahay lang siya. Wala siyang boss. Di siya pumapasok na maaga. While ako, ang aga kong umaalis. Tapos gabing-gabi na ako dumadating. Tapos, wala pa yung 15th. Wala na akong pera. Ganun. Ubus agad? Oo, ubus agad. As in, kulang na kulang siya sa basic needs ko. So, until such time na naisipan ko, mag-join na lang ako sa garden. So, nag-stop na ako mag-work and then nag-join na lang ako sa husband ko na mag-garden. Ngayon na nasa landscaping business kayo, tanong ko lang, ma'am, mahilig ba kayo sa halaman? Yes, kasi bata pa ako, nakatira kami sa province, farmer ang parents ko. So, nag-aalaga na talaga ako ng mga halaman, vegetables dati. Okay. Ako yung tagadilig ng nanay ko ng mga vegetables. So, marunong na ako mag-nurture from seedlings hanggang sa lumaki siya, hanggang sa pag-harvest. And then, nung naging teenager naman ako, meron na rin kaming mga plants na ornamental plants sa bahay na inaalagaan namin. So, marunong ako kahit papano. Ang hindi ko lang alam dati, nung nag-start kami is yung propagation. Kasi since sa farm, nag-start kami sa seed. Okay. Sa ornamental plants, hindi mo kailangang mag-antay ng seed para mag-propagate ng new plants. Dapat lang marunong ka mag-marcot or air layering. Marcot. Oo, kunwari isang halaman siya, tapos may mga branches siya. Paano mo siya padadamihin kung wala pa siyang seed? So, pwedeng by cutting or by marcoting. So, yun yung inaral ko that time. Tapos, nung bata ka, na-expose ka na talaga dun sa mga ganyan. Papag-usapan natin yung parang pinaka-childhood nyo. Saan po ba yung tinutukoy yung farm na yan? Quezon Province. So, okay. taga Quezon. General Luna, Quezon. So, farmer nga yung parents ko, nakatira kami sa bukid. Alam mo, naglalakad kami ng 1 hour everyday papunta sa school. Kasi walang road. Walang access. Oo, wala kaming access. So, by foot talaga everyday yun. Umagat hapon, isang oras pabalik. Tapos dumadaan pa kami sa ilog, ganyan. Although para lang kami naglalaro ng bata kami, ganyan. Pero parang na-realize ko rin na ba't ganito, ba't ang hirap ng buhay natin, ba't kailangan maglakad ang tagal-tagal bago makarating sa school. Tapos pag umuulan, edi basa kami pumapasok pa nun. Tapos wala rin kuryente sa amin since bukid nga. Wala kami ng mga basic needs nung bata pa kami. Although, ngayon, na medyo enlightened na ako, I appreciate it actually na, tumira kami sa ganong environment na na-appreciate namin yung nature. Na-appreciate namin yung moon, na-appreciate namin yung nature, naglalakad kami, hindi katulad ngayon na ang lapit ng pupuntahan, nakasasakyan. Alam mo yun, namimiss ko yung ganong buhay actually. Kasi doon parang puro green, puro fresh air dito. Very refreshing, relaxing, recharging. Totoo ba talaga, ma'am, na kapag bata ka, hindi mo na-enjoy yung mga ganun, pero habang tumatanda ka na, mas may enjoy mo bigla yung... Actually, yes. Ganun. Parang, nung bata pa ako, ang perception ko is, mahirap kami, ayoko ng buhay na yon. Okay. Pero ngayon, na-realize ko, ang sarap ng buhay ko dati. Alam mo yun, yung naliligo ko sa ilog, libre yung water namin kasi meron kaming balon. Hindi namin kailangang magbayad ng Meralco kasi wala kaming kuryente. So, na-enjoy namin simpleng bagay pero ang sarap balikan. Nung time po ba na nag-aaral kayo, since isang oras yung biyahe, ito po ba hanggang college po ba to? Or hindi naman, elementary hanggang high school. Okay. Saan naman po kayo nag-college, ma'am? Sa Quezon City na, sa tita ko. Tumira ako sa tita ko. Tapos mayroong malapit na school. So, doon naman ako nag-aaral. Ano pong kurso tinake nyo, Miss? Information Technology. IT? Oo. Ang layo Paano mo napunta sa halaman So, after college, nag-employee nga ako. Okay. Tapos, parang hindi ko talaga din gusto na employee ako for a long time. Kasi nga, hindi siya enough
ayun, maganda rin naman na nag-business kami kasi very rewarding naman. Nung time po ba na-employee kayo, IT kayo that time or? Hindi actually kasi nag-drop out ako ng college eh. Okay. Actually, isang SEM na lang, di ko pa tinapos. Kasi student pa lang ako, nagtatrabaho na ako, nag-tutor ako ng computer subject, tapos nagturo ako sa high school ng computer subject din, tapos nagtrabaho ako sa Jollibee. So talagang bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Makayod na. Tapos na-realize ko nung nagtatrabaho na ako, parang ayoko ng ganitong employee. Ayoko maging employee habang buhay. Eh, kung may degree ako or kung graduate ako, baka malaki yung pride ko na hindi ako mag-start ng, alam mo yun, pagka-graduate ka, gusto mo nasa office ka, pero employee. So, ayoko ng ganito. Magbi-business ako. Kung may advice ka naman sa mga taong tulad nyo na sa posisyon na nag-take ng IT, okay, ng mga kurso sa koleyo, tapos meron talaga sa kanila yung passion na magnegosyo. Ano kayang pwede nyo i-advise sa kanila? Siyempre, kung anong gusto mo, kung anong gusto ng puso mo, dun ka. Kasi dapat yung ginagawa mo sa buhay, yung kung saan ka masaya. Para hindi ka nababurnout. Kahit di ka magkapera, hindi ka sumahod, gagawin mo pa rin kasi yun yung gusto ng puso mo. Tama. Sa panahon kasi ngayon, medyo nakakalito na talaga kasi ang dami ng posibilidad at ang dami ng paraan para yumaman. So, maganda na ginagawa mo yung gusto mo at masaya ka. Yes. Tanong ko lang po regarding sa business naman. Paano po ba nagsimula si Sadros Garden Sardos Corporation? Garden. So, yung boyfriend ko that time, employee siya ng tito niya. Ano siya, sa helper sa garden. Okay. And then, tuwing nagla-landscape sila, so kasama siya. So, doon siya natutong mag-landscape. At that time, parang sila yung pinakamalaki. Yung tito niya yung may pinakamalaking landscaping sa Kalamba. Tapos, sila yung nagla-landscape sa mga Iglesia ni Cristo. At yung libingan ng mga bayani, sila yung nag-landscape niyan. Dito lang yan, sa Taguig. Oo, yan. Kaya tuwing dumadaan kami dyan, sabi niya, alam mo, kami pa nagtanim yan. Ganon. Marami siyang mga nagawang project na ganyan. Tapos, nung namatay yung uncle niya, so no choice, nag-start siya ng kanya. Okay. Nag-start siya sa maliit na garden. Doon kami nag-start. Ano naman masasabi nyo sa mga nagsasabi sa inyo na baka galing kayo sa yaman, kaya naman nakuha nyo tong negosyo na to? Parang mahirap yung paniwalaan. Hindi kami galing sa yaman, as in parehas kaming galing talaga sa hirap. Lalo na yung husband ko, sobrang hirap din ang mga pinagdaanan niya bago kami nakarating dito sa kung nasan man kami. Tanong ko lang po, ano po bang mga serbisyong in-offer ni Sardo? Ayun, landscaping talaga, landscaping service and also maintenance. Saan po yan? Sa mga residential po ba? Merong residential, mga resort, commercial, may mga village development, mayroon ding mga libingan, pero parang first class na libingan. High-end na. Oo. Parang resort. Parang resort na rin. Oo. Nice. Ang daming nagpapagawa ng resort po ngayon, no? So, yes, saktong-sakto lang. Ano po ba naidudulot ng magandang landscaping sa isang resort? Siyempre, una-una, relaxation. Kaya yung resort, diba, is for relaxation. Yes. So, without plants, kulang. Kulang yung resort. Kasi hindi ka naman marerelax sa pool lang or kung bare talaga yung environment, di ba? Nature talaga is very relaxing. That's because plants are living being. They naturally radiate positive energy. Actually, pag yung eyes natin, pag nakakita ng greens, automatic marerelax ka. Kaya pala pag parang sa mga resort, bungad agad, yes, mga halaman. Kaya talagang sobrang daming halaman ng mga resort. Magdadrive ka pa lang, papasok eh. Di ba? Relaxing na agad. Ganon. Ngayon, habang nasa business po kayo, ano po yung parang pinaka-challenges nyo na naharap? Nakita nyo parang ang hirap pala, lalo na nagsisimula po kayo. Nagsisimula kami, ang pinaka-challenge lang namin is parang lack of capital. Wala kayong capital? Oo, wala naman kaming capital nung nag-start kami. Talagang from zero kami. Hindi naman kami professional na landscaper, tapos hindi rin naman kami, wala rin kaming alam sa business. Marunong lang kaming mag-alaga ng halaman and marunong mag-landscape. Yun lang yung alam namin, pero wala kaming alam sa business. So, ang mahirap sa amin dati yung system. Paano ba gagawin ito, yung sa financial side. Kasi ang alam namin, pag nakabenta, pera, bili ulit ng halaman. Pero wala kaming, di namin alam kung paano ba to palaguin, paano ba yung mga yun, paano yun. Naging challenge din namin nung nag-i-start kami, yung paano kami makakakuha ng client. Kasi ang babata namin that time. Okay. Tapos ang mga kalaban namin, mga kakompetensya namin, syempre, may mga matatanda na marami na silang portfolio. Kami, syempre, wala naman kami mapakitang portfolio kasi start pa nga lang kami. So, syempre, nung nag-start kami, ang mga nagagawa pa lang namin, mga tagta 10,000, 20,000, ganun lang, mga maliliit lang, at saka konting maintenance. Pero mayroon kaming naging client na nakakatuwa. Tinest niya kami.
Okay. Sabi niya, sige nga, tingnan ko kung marunong ka. Punta ka sa Mahayhay ng ganitong oras. Pag di ka dumating, di na kita, ganon. Dati wala pa kami sasakyan, so nag-tricycle kami, ang layo. Nag-tricycle kami, naalala ko. Tapos dumating kami before the time na sinabi niya. Tapos yun, okay, ang aga nyo Sige nga, tingnan ko nga kung marunong ka. Anong gagawin mo dito sa part na to? Tinry niya kami, 50,000, isang maliit na area. Okay. Tapos nakita niya, okay maganda. Sige, ito ulit maliit na area. 50,000 ulit. Tapos nakakailang gano'n na kami, sabi, gawin mo na nga ito lahat. That's 1 hectare property. Wow. So, doon kami, parang yun yung big break namin. May big fish na client. Yes, oo. After nun, nagsunod-sunod Sunod-sunod na. Kasi nakakatuwa yung client namin na yon. Minamarket niya kami. Wow. As in, lagi niya sinasabi na, magaling yung landscaper ko, ganun. So, parang, hindi naman kami nagmamarket, pero dumadami yung client namin because of her. Parang word of mouth. Oo. Tsaka yung mga pumupunta doon sa, rest house niya, yun yung mga usual na nagpapalas, mga friends niya, saka mga anak niya, naging congresswoman yung anak niya, so dami ng project. Lumipat yung iba niyang anak sa ibang bahay, kami din gumawa, ganun. Ilang taon na po kayo nung ginawa niyo yung 1 hectare? Bata pa kami noon, siguro 25. Wow. Bata pa po 25 kayo. years old. Oo. Pero noon, alam niyo na po kagad yung demand ng landscaping. malaki yung noon pa. demand. Kasi yung garden namin dati sa Laguna Garden is a garden center na kilala naman. Pinupuntahan talaga yun ng mga namimili ng halaman. So, kahit hindi kami market, maraming walk-in clients. So, everyday may benta doon. Nice. Tapos, sumasali din kami sa mga garden shows that time, sa mga garden exhibits. Ang lakas ng loob namin sumali actually kasi wala naman kami pambayad. Alam mo yung, kunwari, 10,000 yung booth na maliit. Tapos, wala kaming pambayad. Although, meron kaming halaman. Tapos, magre-rent pa kami ng truck. Talagang malakas yung loob namin because siguro bata and ano bang mawala sa amin? Wala naman kami. Parang ganon. So, buti na lang din, hindi kami takot mag-risk. Hindi kami takot mag-take ng risk. Marami kami doon sa Laguna Garden. Yung iba, nadat na namin na nandun na, alam mo doon na tumanda, ganon. I think, mas mabilis kaming nakapag-expand. Malaman ko lang, ma'am, saan po ba kayo usually nagsaservice? Nationwide ba to? Nationwide, oo. Okay. Umaabot po kayo hanggang saan pinakamalayo? Visayas, Mindanao. May pinapadala po kayong team para mag-ocular? Pag ocular ako talaga. Or kayo kami ng po? husband ko. Oo. Okay. Kapag gagawin na, pwede ng team. Minsan kasama din yung husband ko. Kasi siya naman yung sa landscaping. Pwede po malaman gaano nakatagal si Sardos Garden Corporation? Nasa 22 years na. Wow, ang tagal na. Tagal na. So talagang... Bata pa kami na nag-start kami. Okay. Successful talaga yung business. Talagang daming pinagdaanan. Ay, maraming pinagdaanan. maraming pinagdaanan. Paano po yung mga na-mention yung mga competitors? Kasi yung ibang kilala kong landscaping business nalulugi agad. Ano po bang pinagkaiba ni Sardo sa pang-competition? Mayroon din naman kaming time na lugi. Lalo na nung nagsisimula kami. Like, dati wala pa kaming contract. So, minsan may mga client na hindi nagbabayad, ganun. Pero, syempre, natututo kami sa journey namin. So, ngayon, kung ano yung mga mali namin noon, natama na namin. Ang kaibahan siguro namin, alam ko yung purpose ko. Dati actually, gusto ko na i-close yung Sardos Garden. Kasi nung na-reach ko yung income na gusto ko, parang nagpetex-petex na ako. Ay, okay na ako dito sa income na to. Huwag na tayo maghalaman kasi mahirap actually yung trabaho namin. As in, parang siyang trabahong kalabaw. Nagtatanim, naglulupa, nagbubuhat, nagpapaaraw, minsan nauulanan, gano'n. So, nung na-reach ko yung gusto kong income, parang huwag na ako maghalaman. Pero buti na lang, nung punta kami sa India, umattend kami ng spiritual retreat. Parang dun lahat ibinalik sa akin yung nagkaroon ako ng awareness kung ano yung purpose ko talaga in life. And that is to bring joy, bliss, and serenity to my clients through relaxing gardens. Hindi basta garden lang. Kailangan yung garden na maibigay ko sa kanila. Talagang magpo-provide ng peace, relaxation, rest, mare-recharge sila. Na every time na uwi sila ng bahay, galing sa work or wherever, instantly they will feel relaxed. Parang magkakaroon sila ng sarili nilang oasis or tropical paradise at their own home. Hindi na nila kailangan pumunta sa bundok, sa province, sa nature. Nandun na mismo sa bahay nila. Kung sakali naman po sa ating mga kabahay, na community na nanonood, let's say sabi nyo tropical oasis sa sarili ng bahay, and gusto nilang magpagawa kay Sardos Garden, gaano po ba katagal ginagawa usually yung landscaping? Pag maliit lang, usually 1 day. 1 day? Oo, kunwari, 20 to
to 30 square meters, kaya namin yan in one day. Okay. Pero depende pa rin sa scope of work. Kung kunwari, malinis naman na, wala nang tatanggalin, kaya namin ng one day. Pinakamatagal namin ginawa, siguro 2 months. 2 months. Ano siya, village naman development. So, pwede rin kayo sa mga subdivision. Yes, oo. Usually po, kung okay lang malaman, paano po ba magpa-quote sa inyo? Ayan, just message us on the page and then sasagot kami. Kailangan lang naming malaman kung tapos na ba yung construction. Kasi usually, nasa 90% na ng construction, saka lang kami pumapasok. Kasi sa bahay naman, last process yung landscape. Okay. Hindi kami pwedeng mag-landscape na may mga scaffolding pa or may mga tambak pa ng mga materials kasi masisira naman yung halaman kapag nilagay namin. Kasi once na maglagay na kami ng grass, di na yung pwedeng tapakan. Yeah. So, dapat last na talaga siya. Paano naman po yung proseso nung paglalagay kapag naka 90% na? Even sa resort po, paano po process? Pagka nag-message sila, magsaset kami ng site visit kasi hindi kami pwedeng mag-quote ng hindi namin nasa site visit yung lugar kasi depende kasi sa bawat area, depende per project kung magkano yung magiging quotation namin. Tsaka depende rin sa preference ng clients. Minsan yung clients may ganitong gusto, iba-iba sila. So, talagang tailored fit yung aming quotation. That's why very important yung site visit and meeting with the client. Maggagawa kami ng quotation, isasubmit namin sa kanila kung okay na, din magsasign na ng contract. And then, pag nag-set na ng down payment, start na ng work. Yung nabanggit nyo po regarding sa site visit, tas kakausapin yung client sa gusto nila. Matanong ko po, ano po ba yung mga halaman na kadalasang gusto ng client na isupply nyo? So, usually, sa landscaping namin, para sa amin, Yes. meron kaming mataas, may parang apat na layers. Okay. So, pinakamataas, it's either tree or palm. Tapos, mataas na shrubs, and then middle na shrubs, and then ground cover. So, para pag tinignan mo siya, complete. Okay. Complete yung view mo, hindi yung makikita mo pa yung pader. Yung pader. Oo. So parang Mako-cover fully yun. covered. Yes. It's Yun may yung layer. concept namin ng talagang relaxing. Hindi yung konting-konting halaman lang. Right. Ayoko ng ganung garden. Okay. Yun. Kasi syempre ang gusto kong gawin sa client is kung ano yung gusto ko. Although tinatanong ko rin yung client kung ano yung preference nila. But it's collaborative work. Usually po ba kapag ganong buong covered, pasok naman po ba sa budget ng mga... Ang landscaping namin is premium. So, ang mga clients namin nagre-range ng medyo mataas siya compared sa mga ordinary na landscape. Ang landscaping naman, hindi naman pangmasa eh. 'Di ba? Parang bisyo lang to ng mayayaman. Or kung hindi naman afford, pwedeng kami yung mag-supply ng plants. Tapos sila na lang magpatanim kung meron silang gardener. Pwede po yung Oo, pero yung lang. client namin is usually mga high-end. So, parang investment na rin po talaga siya. Yes, oo. Ano po ba usually pinagkaiba nyo sa mga ibang nagsusupply ng mga halaman? We have our own farm. Okay. And before kami naging landscaper ay gardener muna kami. Apo. So, alam na namin kung anong halaman ang ilalagay namin dyan. Pag may sinabi kaming itong halaman ilalagay dito, tested and proven yun na matibay yun. Yun na yung best na naisip ko para doon sa area na yun. Dito po ba sa Pilipinas, iba-iba pa rin po ba yung classification ng halaman na pwede? Or Kasi mayroon naman tayong lugar na mainit, like kunwari Manila, pero Tagaytay. So, pwede sa Tagaytay yung mga mapang malalamig na na halaman, which is hindi pwede, merong hindi pwede dito sa Manila kasi mainit. Speaking of yung affected yung climate po, paano po pala yung maintenance? Ano po bang ginagawa yun? So yun nga, kailangan number one yung choices ng plants. Kailangan marunong yung landscaper kung anong halaman yung ilalagay doon para hindi siya high maintenance. Kunwari, may gusto yung client, ang ganda nitong plant na to, ito yung gusto kong ilagay dito, tapos nasa Manila siya, mainit. Pero yung halaman niya galing Tagaytay o galing Baguio. So, hindi po yan pwede. Okay. Kahit po ipilit nyo, hindi po yan pwede. Ganon. Kasi, kung ipipilit niya, tapos mamamatay din naman. Usually po ba nasa magkano yung mga halaman na yun? Kunwari, tree or Okay. flowering tree, nagre-range siya ng mga 5,000 to 15,000. Yun yung malalaki na. As in, bold out sila, ilalagay mo na lang. Malaking puno na yon. Okay. Yun. Kung palms naman, depende sa palms, nagre-range naman siya ng 5,000 to, pag dates palm, mahal. Like, mga 25 to 35,000 na isang dates palm. Pag naman mga shrubs, mga 350, 500, 850, depende sa size at depende sa klase ng plants. Then yung Facebook mode of payment naman dyan is, pwedeng cash, check, at tumatanggap din kami ng credit card. wow, credit card din. And paano po sa mga nagtatanong regarding sa, let's say, may warranty po ba itong? Yes, we offer personal warranty ng 1 month.
provided na kami muna yung mag-aalaga for 1 month. Kasi yun yung crucial. Yun yung kapag, di ba, kapag tapos na namin gawin, i-endorse na namin sa client, sinasabi namin, ma'am, for the first month, ito yung crucial, kailangan po yung dilig nito 3 times a day, alaga talaga. Pagka hindi kaya ng gardener nila or wala pa silang gardener, pwedeng kami muna. Yun. Pero ano yun, additional service yun. And then, kapag may namatay naman, within 1 month, papalitan namin yun. Yun yung personal warranty namin. Kahit affected ng nature? Kunyari force majeure? Hindi kasama yun. Oo, nasa contract naman yun na hindi namin, syempre walang may gusto nun. Tama. Oo, force majeure, hindi na yun kasama. Matanong ko lang po, since nag-offer na rin kayo at simula bata po, ito na yung negosyo nyo. Ano po yung pinaka magandang experience na naaalala nyong nagawa nyo at yung pinaka magandang nasabi ng kliyente nung matapos niya? Yung sa Mahayhay. Kasi sobrang, di ba, bata pa kami nun. Tapos, nagmamadali siya kasi mayroon silang event. Sabi niya, kaya mo ba itong tapusin ng 3 days? Umuo yung husband ko. Sabi ko, paano natin gagawin yun? Napaka-imposible naman. Paano mo yun matatapos ng 3 days? Sabi niya, kaya natin yan, ako bahala. Alam mo nangyari? Nag-work kami 24 hours, walang tulog. Tapos umuulan, labig na labig na yung mga tao. Sige, kape lang ng kape. Tapos, as in talagang lahat kami nando, nagdagdagan na kami ng tao. Talagang overnight kami nagtatrabaho. Pagdating niya after 3 days, sobrang tuwang-tuwa siya sa amin na, wow, ang galing nyo, ang ganda. Ayun, ang daming pure na, ang daming beses nag-wow. Tapos ang galing mo naman. Tapos thank you siya ng thank you. Ayun, parang sobrang nakakatawa na, lahat ng effort namin, sulit na sulit. As in, worth it lahat ng puyat at pagod at pagpapaula namin doon sa sobrang lamig kasi malamig yung bandang Mahayhay eh. Sulit na sulit naman dahil doon sa, yung sa sinasabi ng client namin na maganda, tapos nag-thank you siya. About baka meron kayong, pwede nyo i-plug sa ating mga kabahay community yung social media nyo, o kaya saan po kayo mahanap sa Facebook, Instagram, saan po ba? Ayun, ang Facebook po namin ay www.facebook.com/sardosgarden2020. Same din po sa Instagram. Sa TikTok, Sardos Garden. You can call 0998-313-8288. Same yan sa Viber and WhatsApp. I'm out of words because ang ganda ng bahay. Tingnan nyo! Nag-iba talaga yung bahay ko. Kasi like, ano naman po yung parang pinaka-final message nyo sa una is sa mga gustong magnegosyo ng landscaping. Pangalawa naman sa ating mga aspiring homeowners or resort owners na gustong magpa-landscape. Ayan. Para sa mga nagbabalak pumasok sa landscaping, don't overthink. Start where you are with what you have. Kasi wala naman nag-start sa malaki. Tsaka pag mag-overthink ka, mas lalong napipigilan yung gusto mong gawin eh. So, start small. Start where you are. And you will learn naman along the way. Lahat ng kailangan mo, matututunan mo din naman eventually. Tsaka huwag matakot magkamali kasi doon ka matututo. And sa mga gusto namang magpa-landscape, yun, message lang po kayo sa page namin. And ako din naman yung sasagot. I'm very excited to serve you, to give you a beautiful garden that brings you joy, peace, and serenity. Wow! So, yan, narinig nyo kay Miss Lai of Sardos Garden ang importansya ng landscaping sa inyong mga bahay o sa inyong mga commercial spaces. Again, ako si Architect Danny at nandito ulit kami sa social media, Facebook, YouTube, and you can follow us on our social media pages, and don't forget to like and hit that notification bell and subscribe to our channel so that you will get updates regarding sa ating mga episodes at iba't ibang mga guest speakers na nagbibigay ng importansya sa ating mga kabahayan at of course sa ating mga nanonood na audience all around the world. So, thank you Miss Lai again for being our guest. And we hope to see you again. Magandang bahay, magandang buhay. See you mga kabahay.